Sa itlog na pula, alat ang bumibida. Pero hindi lang daw sa ulam ito pwede gamitin. Dahil pati ang dessert, kaya nitong pasarapin. Sa itik nagmumula ang malinamnam na itlog na maalat. Mahaba raw ang prosesong dinaraanan ng itlog ng itik bago ito maging itlog na pula. Una, ginagawa ang tubugan na hinahaluan ng tubig at asin. Dito inilulubog ang itlog at hinahayaang maburo sa alat ng 18 araw. Pagkatapos, huhugasan na ito at sa pamamagitan ng silaw, isa-isang susuriin. Pag ang pula ay hindi basag at hindi maitim, ibig sabihin, good quality ang itlog, kaya maaari na itong lutuin. Papakuloan na sa tubig ang mga itlog ng 2 hanggang 4 na oras. Pagkatapos, iaahon na ang mga ito at ilulubog naman sa isang uri ng pangkulay o grana para maging pula. Pero kay haba-haba man ang proseso, sa Good News Kusina rin ang tuloy. Dito natin makakasama si Chef MJ Nicasio ng Apicius Culinary Arts and Hotel. Sa mga recipe na ituturo niya, siguradong lalo pa tayong matatakam sa itlog na pula. Ang sarap talaga ng itlog na binuro sa asin. Tamang-tama to sa mga recipe na ituturo ko ngayon sa inyo. Simulan natin sa paggawa ng hipon sa itlog na maalat. Ihanda na ang itlog na pula at itlog ng manok. Ilabas din ang harina, margarine, mga pampalasang asin at paminta, at nabalatan ng mga hipon. So, sisimulan natin sa pagkuha sa dilaw na bahagi ng itlog. Pagkatapos, durugin lang natin. Pagkadurog, ihalo na rito ang itlog ng manok, harina at kaunting tubig. Pagkatapos haluin ng mabuti, isawsaw na rito ang mga hipon. Iprito ang mga hipon sa mainit na kawali. Malatempura lang ang pagluluto, ha? Hintayin itong maging golden brown at ready na to for plating. Ready na ang ating hipon. So, gagawa naman tayo ng butter sauce for added flavors. Sa mainit na kawali, tunawin ang margarine at haluan ng sibuyas at paminta. Ayan, ready na to. Ibuhos na natin sa ating dish. Ang sauce na siksik sa lasa, lalo pang pasasarapin ng prinitong hipon sa itlog na maalat. Ganun lang kasimple. To the next level na ang pagsasalo nito ng 4 na tao sa halagang 148 pesos. Ngayon naman, para mas lalong sumarap ang ating fried chicken, gamitan natin ng itlog na maalat. Ihanda na uli ang itlog na pula at itlog ng manok. Samahan pa ng cornstarch, bawang, luya, patis, asukal, asin at paminta. Hiwain na rin ang gagamiting manok para sa ating salted egg fried chicken. Simple lang, paghalu-haluin lang natin yung ating mga ingredients for marination. Pagsamasamahin ang manok, itlog at cornstarch. Isunod ang luya, bawang, sibuyas at asukal. Lagyan ng asin at paminta at samahan niyo pa ng patis. Ilalagay na natin ang magbibigay ng creaminess, kakaibang alat, at saka binder ng ating chicken coating. Ihalo na ang dinurog na pula ng itlog na maalat. Maliban sa dagdag na lasa, magbibigay rin daw ito ng kakaibang texture sa coating ng ating manok. Haluin ng maigi ang mga sangkap para manuot ang sarap. At pagkatapos, maaari nang simulan ang pagpiprito. Habang hinihintay naman maging golden brown ang manok, ihanda muna natin ang kapartner nitong beef. Sa isang kawali, magtunaw ng margarine, samahan ito ng sibuyas. Ihalo ang puting bahagi ng itlog na maalat, all-purpose cream at paminta. Tamang-tama na yung lasa. Konting init lang at ready na natin itong isama sa ating fried chicken. Siguradong mapapawaw kayo sa bagong lasang hatid ng itlog na maalat sa ating fried chicken.
Bagamat dapat maging maingat sa dami ng calories nito, good news naman ang taglay na protina at potassium ng itlog na pula. Mapagsasaluhan ito ng 5 tao sa halagang 115 pesos lang. So ayun, kompleto na tayo sa ating ulam. So mga dessert naman ang gagawin natin. Para gawa ng homemade icing ang ating cupcakes, maghanda ng asukal, condensed milk, itlog ng manok, all-purpose cream at syempre ang itlog na pula. For our dessert, buong itlog na maalat ang gagamitin natin. Durugin muli ang itlog na pula at lagyan ito ng asukal. Haluan din ito ng condensed milk, all-purpose cream at pula ng itlog ng manok. Lutuin na natin. Lutuin ito sa isang kawali hanggang sa lumapot. Siguraduhin mahina lang ang apoy at tuloy-tuloy ang paghahalo para hindi ito masunog. Pwede na natin ilagay sa ating cupcake. Sino namang mag-aakala ng alat ng itlog na pula sa panghimagas may pwede ring bumida? Imbis na harina, ang itlog na maalat na ang magsisilbing pampalapot at bonus pa ang kakaibang lasa. Sa simpleng paraan na ito, makakapagpasaya na kayo ng hanggang 10 katao sa halagang 130 pesos lang. Pero para matesting kung talagang patok ang mga recipe na ito, pinatikim namin ito sa mga experts, ang mga nagtitinda ng sari-saring mga itlog. Talaga napakasarap. Ibang-iba sa lahat ng manok na natikman ko. Tama-tama lang yung lasa at yung timpla, hindi siya maalat. Masarap, nasa itlog. Ang itlog na maalat, hindi lang pala panalong side dish. Panalo rin tong sangka para umangat ang lasa ng mga karaniwang pagkain. Patunay lang na ang mga bagay na simple at mura tulad ng itlog na pula, pwedeng gawing bongga.